komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-15 swelde. Doon may bilin.
sweldo sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagatrabaho sa sining nga adlaw no March 15, 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang ox lang ang aton sining nga pag-sinalayo sa sining adlaw sang Lunes. Kabayuntang wala lang sang problema nga nagtuhaw samtang nagapakuan kita hilapit ang Semana Santa. Ay, puwerte, no? Lapit na lang tuod. Mga 15 days na lang, no? Sa kuan na kita, kuan na kita sang Semana Santa, Huwebes, Biyernes, April 1 and 2, mga kaaksyon, no? Lawig-lawig magdawa, no? Sige, sa kinandanda sa mga kaaksyon tang yari sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon tang kunyara kita sa gwa sa ato sining puluyan, hindi gid magkalipatan nga may face mask, facial kag social distancing. Pero kahapon labay kita sang kahapon sa ngapon sa NGC ground, no? Why nagid ko ni? Why as in normal na ang sitwasyon, no? Di lang magsaligid masyado mga kaaksyon, may mga bata, tigulang, ato to kahapon sa ground sang New Government Center, no? Grabe kagutok kahapon. Daw pamatyagan ko do hidlaw gid ang halos kalabanan. Amo na nga to sining pag-maintain talang kuntani sang social distancing, isa ina kag ti ang iban sadto kahapon may mga face mask, ang iban siniti may face mask pero ara sa liog. Ayo, sige lang basta importante pagro halong gid kita kay para mana sa aton sining sa aton sining kasi manwa kag sa mga kaupod manaton sa sulod sang puluyan mantiara kita sa guay sang aton sining puluyan. Pero sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang probinsya sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kabayuntang ox lang ang aton sining pag-sinalayo sa sining adlaw sang Lunes. Sa mga kaaksyon ta sa oriental side kag sa bugos nga Region 6. Kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan ox lang? Sige magainop na kita mga kaaksyon. Tubdob kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plasma ng aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang CantongNo Radyo Bacolod kag ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time karon sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial sa dili ginamang Madugay? May amot nga balita si Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Pagkarunan talang na dugay-dugay kay sige pa ang gios sang aton sining mga opisyal sang probinsya. Kuan pa, plastar pa mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kantanan sa renovation sang talatapan sang City Agriculture's Office sa Barangay Alihis. Mag-aumpisa na sa sining bulan. Samtang sa Bacolod City Police Office nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO. Salakyan nga ginsakyan sa mga persona nga naglutang kay Lino Quadra, wala makuha sang CCTV, testigo nga nakakita sang insidente, pag-asa sang kapulisan nga masolbar ang kaso. Tiligom dulom pagid subong sining mga ino.
Ang butang pamilya kung nakadangop na sa mga kapulisanta or nakigistorya na sa mga kapulisanta ang pamilya mga kaaksyon ni Lino Cuadra. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden. Inimay kang tanan sa pagpatay sang truck driver sa Sagay City. May person of interest na tricycle sa syudad sang Talisay ginbaybas. Tricycle driver sa syudad sang Talisay ginbaybas na kuhaan sang illegal nga droga. Sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, ginatos ka mga plastic barriers iga panagtag sa mga salakyan di pasero sa syudad sa Bacolod gikan sa isa ka telecommunication company. Samtang sa special assignments naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon, ini may kang tanan sa sining petition sa mga NFA Employees Association angot sa isyu sang restructuring wala pa maktuan sang korte. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib, duwa ka mga persona ginaligar nga nagapang-hold up sang Torco nadakpan sang nga nagbayular sang curfew. Narecoveran pa sang ginaligar shabu. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon na Dorel Cabato, COVID-19 variant na detect sa Pilipinas, nakarecord na sang 98 ka mga kaso. Kaga MECQ, posible ideklara sa mga lugar nga naglapaw ang pasyente sang COVID-19 sa mga ospital. May mga pila ka mga ospitals na dito sa Luzon nga daw ka-kritikal ng sitwasyon. Ay na, nagbalik naman ta sa may mga lockdown na tungagin patigayon sa pilaman ka mga lugar sa Metro Manila. Ato na hibaloon karon dugay-dugay plus ang COVID-19 update sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang raga pa miyo-miyo ng halos kalabanan kay ang iban sini gamat-amat na chibog sang palanyagahon. Kagang iban sini wala pagidman ga luto pa. Ang iban sini ga pangita pa, no? Sige, magainop na lang kita mga kaaksyon sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB. Ipadala lang kag i-send ang inyo sining mga mensahe. Pero i-like kag i-share ang aton sining programa. I-like kag i-share lang mga kaaksyon para siguradong nakatutok na kamo sa aton sining balitaan. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon taniya na iho. Ari ng resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Lunes, March 15, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 29, liwat 18 and 29. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang bal. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon tanay kay pang tamyawon tanin una nga nagsalyada nag-share sa aton sining program. Nag-share kag nag-likes. Amo ning unahon ta kay sila ni ang nag-like kag nag-share, no? O sige, sa kay Jocelyn Libon Dispoho may lang pag-monitor kay Gian Resisio, kay Alex Montesa,
And Henry Gallardo Bidenia, no? May lang pagpamati kay Sir Henry Gallardo Bidenia, Valencia Kenneth, may lang monitor, and Bea Jonathan, ara na siya, monitor na, no? And Carol Montoya, Keisha Blas, kay Guillermo Clarito, Tahan Goy, Goy apelyido mo. Ruel Lastimoso, and Chofilo Plarejo Jr., Rinaldo Poderoso, kay Marlon Minerales, no? Marlon Minerales, and Lilian Barbasa, kay Gary, kay Atia Kim Eriman, Jose Talunan, Jarmaine Trihon, and Jobert Flores Lumakang, no? Kay Yuditorta de la Piña Barbicchio, kay Ami Agustines Baron, Jocelyn Libon Dispoho, kay Bing Aurelio, kag kay pianist Alex Magno Romero. Sir, may lang pagpamati kay Sir Alexander Magno Romero, no? May lang pagpamati dra. Kay Vince Adolfo, may lang pagpamati. And sa tanan-tanan pa naton nga mga listeners daw halos kay Bing Aurelio, may lang pagpamati kay Idralin Saldo Gallego, naga-monitor man sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ayos? Sige, iban sini dali lang kay kahina. Parang mabukaran tang inyo sining mga nag-likes kag nag-share, no? Karolan dugay-dugay ang inyo sining mga talamyawon pa karunan talang na. Dita na yo galing kay do kahina gid. Dali gid lang ha. Sa mga ka-aksyon ta dali gid lang, no? Kay para ma-tripos-post niyo. Ma-like man kita kag mag-share, no? Okay, dali gid lang. Dantaon ta na yo. Okay. Okay. Carol Montoya, may lang pagpamati kay Glenn Macawili, kay Gerald De Hermino, Bibian Pondales Gumban. Salamat kid, no? And Kore Bidaha, yung rinan, may lang pagpamati, no? Okay. Halos na kwanta naman niya. Dali gilang ha, kay ma-check pagid kita. Kay Limar, Parikoy, Elmar Trafangco, kay Mrs. Yadra, may lang pamati, no? Paring Elmar Trafangco. Dali gid lang. Glenn Facultad, Lovely Princess de la Piña, kay Josephine Asisor, Jinjin de los Reyes, Alex Montesara naman, no? Nonoy Abarilio Panerio, and Nilda Siguanse, kay Niel Brian Balues, may lang pagpamati. Joan Mill, present na siya. Jibong ni Pomosino, Arnel Po di Samparado, kay Boy Jolingo, and Aaron Mann, and Nini Jane Gatso Cabato, may lang pag-monitor. Kay Kim Kinkero, and Maylin Galino, Christian Roa, kay Bea Jonathan naman, no? Si Valencia Kenneth, Ronel Romay, and Janes Abongente Villacampo, no? Janes Abongente Villacampo, no? Ronaldini Cor, and Divina Amado, may lang pagpamati. Ayos. Sige. Muni silang una na nga mga bats naton nga talamyawon or gintamyaw ta sa sining mga inoras. Sige, daligid lang mga kaaksyon, balik lang kita dugay-dugay para na sa mga balita nga inyo may sayran samtang raga panyaga kamo sa sining udto. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. Sige, samtang pamati na kamo sa aton sining pagpangalagad. Karon dugay-dugay ang sunod-sunod nga mga reports nga inyo sining mabatian. Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid. Kinanglan ta mag DTX 500 capsule kita sa kada Kantuantang mga balita nasyonal upod sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center ang ining balita ni Aksyon Dorel ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ini may kaltanan sa COVID-19 variant kada detect sa Pilipinas naka-record na sang 98 ka mga kaso na matsaka man no. Kag MSCQ posible deklara sa mga lugar nga maglapaw ang pasyente sa COVID-19 sa mga hospitals. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Region 6, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, maayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginkumpirma sa Department of Health agon DOH ang bag-o nga variant sa COVID-19 nga una dire na diskubrehan sa Pilipinas kay gintawag nga P3 variant. Suno kay DOH Technical Advisory Group member kag Pediatric Infectious Disease Expert Dr. Ana Ong Lim nga ginkumpirma na sa ila nga bag-o gid man nga variant ang nakit-an diri sa Pilipinas apang indi pagatawgon nga Philippine variant sa baylo P3 agod indi maandan nga ginalakip sa ngalan sa isa ka pungsod ang nagakadiskubrihan nga bag-o nga variant bangod nagatuga ini sang diskriminasyon. Una diri ginanunsyo sang Japan Health Ministry nga ang isa ka pasahero gikan sa Pilipinas
ang positibo sa lain nga variant sang COVID-19. Ginkompirma naman ni Ong Lim ang among anunsyo sang Japan nga bag-o nga variant ang gikan sa Pilipinas. Suno pa kay Ong Lim nga wala pa sa karon sang nagakaigo gid nga datos agod hambalon kung mas makalalaton ang P3 variants o kung mas nangin halidan ini sang malubha nga sakit o kung mayara sang association sa higher mortality rates. Sa karon mayara na sang 98 ka P3 variant diri sa Pilipinas. Ang P3 variant sunod sa DOH ang konektado sa B1128 lineage sa DN kalakip man ang P1 o kon ang Brazilian variant ng COVID-19. Tiangot sinig, report naman sa DOH nga ang 85 ka mutation kalakip na ang E484K kag N501Y mutations nga nadiskobrehan sa Central Visayas ang ginhingadlan o kon ginhingadlan na bilang P3 variant. Kag sa iban pagyed nga balita nasyonal, posible nga liwat ipaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kung MECQ ang pila ka mga lugar sa Pilipinas kung mapuno ang kapasidad sa mga bululngan o kung hospitals kag mga quarantine facilities. Ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Consultant Dr. Ted Herbosa nga ginakabalak-an nga mas mapuno ang mga bululngan kag treatment facilities kag indi gilayon mahatagan sang bulong ang mga nagakinahanglan. Tiang pahayag sang doktor ini matapos maka-record sa tung Sabado sang 5,000 ka mga bag-o nga kaso nga mga pinakamataas sa sulod sang 7 ka bulan diri sa Pilipinas. Sa karon nagsaka naman sa 52,012 ang aktibo nga kaso kag sa pihak sini gin-report man sa DOH nga 35.4% lamang o kon 10,181 sang 28,774 COVID-19 beds sa bugos nga pungsod ang okupado sa karon. Sa Metro Manila yara sa gyapon sa 50.5% o kon 3,898 sang kabilugan nga 7,718 ka hospital beds ang may yara sang pasyente. Update naman sa records ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 120,413,886 ang kaso. Ang nagkalamatay 2,665,226 ang nakarecover 96,962,952. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases natin diri yara sa 621,498, ang nagkalamatay 12,829, kaya ang nakarecover 560,512. Ang Negros Occidental medyo dako-dako ang nadugang kahapon, naglambot sa 20 ka mga kaso nga nagdala ini sa kabilugan niya 6,912. Ang Bacolod naman duha ka mga kaso ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 5,847. Ang recoveries 5,606 tanan wala sang bag-o kag nagapabili naman sa 188 ang death toll. Out of 5,847 cases, 57 diri ang aktibo nga kaso sa Bacolod. Ang Western Visayas naman 108 o kon 108 ang nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 25,832 cases kag may 36 ka mga bag-o nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,818 kag wala sang bag-o nga napatay gani nagapabilin sa 759. Out of 25,832 cases, 1,249 diri ang aktibo nga kaso sa bugos nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang yadtong mga balita nasyonal gikan sa News Center. Nga balita ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabag-o, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao kinanglanta D3 Bayo. Wala ka nang hahanapin pa. Kaysa D3 Bayo, masaligan nga makainkwantro gid ang mga kagaw nga nagahalit sa mga tao.
mabakal ninyo na sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung kag iban pa naton nga mga balakla no sang ditribayo sa parmasya, butika kag sa mga product center. Ayos. Gantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa sining ginatos ka mga plastic barriers iga panagtag sa mga salakyan di pasahero sa syudad sa Bacolod gikan sa isa ka telecommunication company. Ano ni nga mga plastic barriers ni? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginsapol tinalikdan nga simana ni LTO Chief diri sa syudad sa Bacolod si Rioben Tampus ining tatlo ka mga dalagko nga transport group organization sa abi amuni ang Febakda, SS Stone kag ang Undok, that is in relation diri sa isa ka telecommunication company nga nag-coordinate mismo sa Land Transportation Office nga maghahatag sila sining ginatawag nga plastic barrier sa mga salakyan ni Aksyon Rex sa salakyan di pasahe bala kung mapinsara makita mo mapiyaran mo api ang tagsa ka mga salakyan di pasahe kunti may mga social distancing nga ginapatuman mabutang sila sa plastic barrier diri Aksyon Rex no sa masubra sa 600 to be exact 625 ka mga salakyan ang pagabutangan sang sining telecommunication company nga ibutang sa tagsa ka mga salakyan Aksyon Rex. Actually natalana ini sa maabot ng Sabado sunod diri. Di nakwao na? Ang 625 ka mga salakyan magapadulong man sa opisina sa Land Transportation Office. Kaltiong mamutang sini? Hindi, Aksyon Rex, sila mismo ang mabutang diri ang ining communication company. Upo na diri kay ginsapol ya ni Sir o ni Rioben Tampus ining ang grupo sa Pebakda ni Membet Catalbas ni Sir Jess Ortega kag subungman ni Diego Malakad sang Undok. Sa diin iniya ang igabutang na o install abi this coming Saturday and diri Aksyon Rex nga ginapabaluman ni Rioben Tampus nga dako ang mabulig sa sining communication company sa diin sa iya number 1 diri mas ma-observe pagid ang social distancing. Ikaduha diri Aksyon Rex kundi ginapatuman sa siyudad sa Bacolod ang layi nga ginaimpusar ining social distancing ati mas dako pagid ang mabulig sini para sa syudad man sang Bacolod. Ari Aksyon Rex ang confirmation nagikan man kay Rioben Tampus. Ma-provide siya sa mga plastic shield sa mga jeepneys. This is in coordination na sa mga transport group particularly Ondo, Pibakda, Kagang Stone. Last week nag-meeting na kami din mga leaders nila, sila ni Sir J.C. Ortega, si Mambet, sa Talbas, kag si Sir Diego Malakad. Na-finalize na ba si tentative is Saturday installation from providing sa smart communication. Initial pila ang recipient? Ma-provide sila 625 set, no? So, plastic barrier, yung mga damon di siya. Mas mayogid ka at mas makabulig mo ta sini sa party sa pag-maintain isang social distancing sa mga jeepney, no? Sa mga di pasahero ng jeepney. And at the same time, compliance mo sa health safety protocol na ina-impose ng local government of Bacolod. Aksyon Rex, kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Rioben Tampus. Ginpahayag manggali Aksyon Rex ni Mr. Tampus nga number 1 diri nga halos talitapos na ang opisina mismo kung ining ginatawag bala nila Aksyon Rex new LTO site sa paglaom barangay Mansilingan nga sa diin ang kulang na lamang Tapos na? halos talitapos na Aksyon Rex. Sa din na man? Sa may paglaom Dampi, paglaom barangay Mansilingan. Ang ginaobra na lamang o kung ang kulang na lamang diri Aksyon Rex ining 415 meters
nga alagyan pasulod bala sa ila sini nga opisina sa bag-o nila nga opisina kag ang pavement of course ang pader na lang amo na lang ang kulang pero as to sa mga kinanglanon aksyon na halos natapos na ang phase 2 sang ila sining building which is at least pwede na sila maka-operate if in case good man okay na ang dalan aksyon na Rex mausar ini sang aton sining Kisa mga nung target kauturan. nilang ma-open na da? Suno sa iya kung ang phase 3 mapunduhan na abis ang provincial government kay ang pundo sini Action Rex nagahalin man sa probinsya sang Negros Occidental 23 million ang building that includes ang ang ila sining pavement o kun nga pagpader abi ti ang DPWH naman Action Rex sa phase 3 base pa lamang makaubra na sang alagyan pasulod dito sa area sang bag-o o kun LTO new site action na Rex. Di same man, sunusayan, lipay man siya gani, sunusaya, lapit na lang. Forbidding na ang EB Magalona Extension Office ang LTO. Ang EB Magalona, nag-start naman ang construction? For bidding na action na Rex. Sunusaya, mayo na, sunusaya nga, mayo na ni Sir, kay pag ginaulat na lang naton ang provincial government kung saan iga bidding but definitely maybe next month iga bidding na ang ining new LTO extension office for EB Magalona. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Rex nagalaom ang syudad sang Sipalay handom sini nga mangin drug-free city. That is why nga karon aksyon na Rex nga gin-construct o kung ginhimo ang ining balay silangan para sa mga drug surrendered, particular ini mga drug pushers. So suno diri kay Pidey Negros Occidental Head. First time ni sa Sipalay? Sa aksyon na Rex, first time ni kay tatlo na lang gali ang nabilin nga barangay. Nga madeklarar. Tatlo na lang nabili nga barangay para madeklarar nga mga drug-free barangay action Rex. Sa Sipalay na? Sa Sipalay action ano Rex. Ano nga barangay ning way pa madeklarar nga tatlo ni? Maricalom, San Jose, kag Nabulaw. Dagko pagaling nga mga barangay ni. Dagko na lang ini nga barangay pero halos tanan nga barangay sa siyudad sang Sipalay action Rex. Kunti barangay 1 to 5, Darahindel, Montilla, Nabulaw, Mambaruto, Kanturay. Tatlo na lang gid action Rex ang nabilin pero kabay pa sunod diri kay Nicolas Gomez kabay sila mismo nagahandom kag nagalaom nga drug cleared barangay ining nabilin pa nga tatlo ka barangay action Rex para madeklarar man ang syudad sang Sipalay as drug free city. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Balay silangan sa Sipalay City pagkugilin nga building tag ini dinhimo sa Sipalay para gani kay itong mga pushers nga nag-surrender nila mga active bargainers nga mga pushers man dila naton ipagabutang ang Sipalay City nagadamgog sila sir no na maging drug cleared city so sa ila balay silangan posible gid sila na kung maubos na kay actually sa tatlo na lang kaparangay na bilin sa ila sir para ma-declare as drug cleared. So kung tanang nga barangay sa Sipalay City ma-declare siya as drug cleared at may ara sila balay silangan nga facility, so posible ma-declare sila as drug cleared city diri sa aton. Aksyon na Rex ang pahayag diri ni Nicolas Gomez. Report sang patrol ang CantongNo Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Sa mga kaaksyon ta, kinanglan bala ninyo nga magputi at siyempre, no? Bisan kadali lang. Importante nga magputi kag magkinis ang inyo sining kutis. Tungod sang Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon, no? Nagakakas man isang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang mayro maitom kag magarhom nga ilok, no? Papution niya sila. Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Wala ka nang hanapin pa, tilawi kag pamatuti. Santon Plus Herbal Soap
mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 11:54 ng aton oras, matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluhantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa renovation sang talatapan sang City Agriculture's Office sa Barangay Alihis, mag-aumpisa na subong nga bulan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa suportado ni City Agriculturist Attorney Godwin Ifras ang plano sang Lunaria Administration nga pagsaylo sang talatapan no sang City Agriculture's Office. Pumalalin ni sa may Bacolod Government Center kag dito iplastar sa may demo farm nga papertibad sang syudad sa area sang Barangay Alihis, syudad sa Bacolod. Action Rex. Ang ini nga property diri man Action Rex na nabutang or nahamtang inibalang 64 karon nga isolation facility ara man dilang drug rehabilitation center pag mayara man sang pagapukuron nga motor pool sang City Engineers Office. Tinong paraydas lagale? Ito para Action Rex kung bagati dito naman nga area ang iga-develop sang syudad sa Bacolod. Action Rex kay kung diri sa area sang Bacolod Government Center kung nakita mo diring sitwasyon Action Rex kung mag-process ka sang business permit, mga requirements sa permits and licensing division. Dahil medyo nagaginutok diri ang ining area kay ang City Agriculture's Office, ang existing nilang office daw nagatubang sa permits and licensing division. So according diri kay Attorney Godwin Ifras, once nga makasaylo na ang ilang sining office dito sa may Barangay Alihis, below the Action Rex ng ilang office ang saylohon gid dito, ang permits and licensing division iga-expand pagbaga no may extension ang permits and licensing division kay para matagan sang ligwa hining mga negosyante, mga nagaprosam business permit diri sa may Bacolod Government Center. Action Rex. So kay ni Fras yara na ang mga materials para sa renovation kami budget na magiging pain ang local government of Bacolod City kag subong nga bulan sang Marso ginapaabot nga maumpisahan na ang renovation dito sa demo farm. Yara sang existing building according kay Attorney Fras kada mo na Action Rex ang iga-renovate, single story man lang siya kag dito na sila mag-office sa masunod. Di makakaya man ang tanan, mga empleyado? Yes, Action Rex. Kaya layo-layo naman. Pero anong accessible? Anong salakyan dito, Action Dale man? Magpakadto dito? Barangay Handumanan. Handumanan, magiging na da? Handumanan nga PUJ. Dira sila manaog Action Rex sa unhan sang EJ Garcia Elementary School. Kaga walking distance. Kung madumduman mo ang food terminal sa to nga ginaduso, no? Amo ni siya Action Rex. Dira na siya situated ining mga gintang mention natin ng mga project like drug rehab center, ining isolation facility again recently ginturn over sang DPWH. So diri man igapahamtang ang bag-o no nga office sang City Agriculture's Office kay Direction Rex ya timera dira sila sang mini garden kag mas lapad dito ang area kag ang purpose nga hindi man magginutok ang area sang permits and licensing division. May raman sang motor pool nga pagatukuron para sa City Engineers Office kag General Services Office dito man sa may demo farm kay may mga drug connection Rex nga mga equipment ining duwa ka mga offices sang syudad kag dito to iga standby ang ila sini nga mga kagamitan. Aring tingog ni City Agriculturist Attorney Godwin Ifras. After the renovation po, ang material rin ang work daw ang contract naman yung pagtrabaho bilang verify ko lang kung nakagawa na siya ba. Munara na and then sa trabaho, pag natapos sa mga pag-silo na mag-officially, ina-expect ko na mag-start na, kaya naman material na big naman mo may naglaw na maaaring na ganito yung material sa construction na lang. Bali, new building siya attorney or may existing building? Ang building, i-renovate lang. One story lang siya? Single story lang. Bali, ang sa NGC niyo office, may vacant ito gali? I-vacant kay expand the mayor ang sa office of permits and licensing. Okay. Kung kakto ko sa NGC, gutok na dyan nagladaro. Kaya sa ulway ka, extend ka kay kawalan lang, nagdamo ko na nga itong businesses.
So, mga pila ka calendar days sa hindi matapos? Ang from start to, if I remember correctly, 90 days lang. Pero wala akong makita siyang contract. Wala siyang trabaho. Okay. Pero sila yung siyang interesado. So, ang program is 90 days. Action Rex Attorney ni Frasa, mga 3 kabulan nga renovation para makasaylo na hining office sang City Agriculture's Office dito sa area sang Barangay Alihis. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa Iluanta, si Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa petisyon sang National Food Authority, Employees Association, angot sa isyo sang restructuring mula pamaktuhan sang korte. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Ginalauman Action Rex ang NFA Employees Association nga sining first quarter sa 2021 maktuan na sang korte ang petisyon nga ila sinigin pasaka angot ini bala sa malumduman nga rice tarification law nga gin implementary especially ang sa karon nga gin dihon nga pag-restructure sa pila ka mga empleyado sa din madamo isini sa ila nga mga employees dira ang nawadaan, ang iban na demote, ang iban way nagid trabaho. So diri sa nagatindog bilang presidente sang NFA Employees Association sa Region 6 nga si Maverick Misahon, makapila naman sila ka beses nga nagpatigayon sang hearing. Ang problema ti until now ay paini sa gihapon mapapanahugan sang desisyon sang korte. So wait and see sila kag expected ang ilahanay nga within first quarter karon iyang 2021 mayara na ini sang development pero ti as long nga way pa ini tagan sa pag-akto sang korte sige gapon ang trabaho nila. In fact bilang taga-pamuno sang LPA kag warehouse supervisor dito sa area sa Barangay Dangkalan sige man niya gihapon sa ilog ni nga area sige man gihapon ang pagpangumpran na sa gumay no galing kay update sa siliyang mga binulan sa second cropping hina ginambaklanay kay jutay man ang nagkadto to sa ila bangon magluwas aring kapigaw sa nangin patubas ang tao sa second cropping mahal gyapon Action Rex ang pagpamakal sa gumay. Tisiling brinimisaon ti mayon na lang ni ti sige amon trabaho pero sa first cropping pero sufficiente man ang supply pa? Damo, kuno kay sa first cropping gani ang ilang target na naglalapaw lang na bakal nila at around 30,000 sacks subong ginapagaling na nila ni dito sa area sang Barangay Dangkalan pero ti kumayara yun man na magkadto dira sa ila gihapon padayon man ang ila pangumpra suro pa kay misahon yari siya sa aton interview. Naka-file na kita petition sa korte regarding dira kag aranang kaso subong ongoing ang ang petition naton dira nakapila naman ka hearing by first quarter sa sinitan nga first quarter mahusgaran na dira sarang atong petition. There are a lot of affected when you say affected na makatasaubra, ma-relocate, ma-demote because of restructuring. So, amo na subong ang aton tutukan sa aton kaso sa National Board kung ano ang maano sa korte dira, we'll go from there. Sige gyapon naton pamakal, unfortunately kay mahal ang baligyanay sa sagwa. Hindi parehas ang aton numbers in terms of palay procurement subong second cropping kay nagtapos naman so mahina subong sir because of the outside forces ganing mahal ang pamakal sang traders subong panghumay kag balita namon sir
from the grapevine na nga daw hindi mayo ang subong production sa second cropping. Actually sir, ang mga napamakal namon sang first cropping sir, continuous subong ang amon milling para sa buffer stocking. So gina-convert na natin siya sa bigas, no? Para in case of emergencies and mga palayag ni Maverick Misahon ang warehouse supervisor dito sa Dangkalan Ilog kag siya man ang presidente sa Region 6 sang ANFA Employees Association. Ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Art Tayhupon balita gikan sa Special Assignments. CantongNo Radio Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art, tirahon na yan ang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa pagpatay sang truck driver sa sagay to, may person of interest na. Kagining tricycle driver sa Talisay, ginbaybas na kuhaan man sang illegal nga droga, mga ka-aksyon. Baloon taning report ni Aksyon na Brian Morden, but ining bahin, builog nga ginadulong sinyo sa kalwan sang may TC. Kulang balang imo sining lawas sang vitamin C, kinanglan mag-may TC. No? Kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sini may kang tanan sa pagpatay sang truck driver sa Sagay City. May person of interest na kag tricycle driver sa syudad sang Talisay. Ginbaybas, nakuhaan sang illegal nga droga. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex, may pila na ka personang mahimo pasakaan sang kaso sa palaabuton sining pagluthang patay sa kay Antonio Galio, 57 anyos ini siya, nagapuyo dira sa may area sang Sitio Chloe, Barangay Rizal, syudad sang Sagay. So direk sa kay Police Major Albert Singhe sang Sagay PNP, may persons of interest. Daligi may lang. Person. Okay. Sige, Aksyon Brian. Yes, may persons of interest na sila, pero nagpamalibad ining hingadlan bangod nga padayon pagid nga ginaimbestigahan ang nasambit yang kaso. Ang gulo nga ginatutukan nila Action Rex, una personal nga kontra sining ni Galio, kag ang iya sining nga utod sa nagliligad ginpatay man ni Action Rex sa area sang Tuboso. So ginangot-angot nila ini agod nga ma-trace nila kung ano ang pinakadalom sinitaran magluwas ni Action Rex, way naging man sa iban pa silang ginatutukan karon, kundi ang personal nila nga away posible ang mag-ululutod nga ini may ara gid sang na inkwentro. Ang pamilya Action Rex nagakuan man, bulig man, nagakooperar man
sa pagpangita ideya kung paano kag sino makilala ining nasambit nga mga suspek. Madumduman nga ining sigalyo nagligad to nga adlaw lang or semana ini siya ang nagapulupungko gid lamang sa gwa sang ila sining puloy-an nagapahuway-huway mga alas 7:30 takna sa gabi nagalantaw sang TV nga ginpalapitan lang sang isa ka perso kas kag angkas sa motorsiklo ni kagintero ini siya. Upod ja patong isa ka bata man to sulod sang puloy-an no? Yes, Aksyon Rex kay gapahuway-huway to sila mo. Oo. Bali daw tapos panihapon nibla mo ang banta-banta sang pulis diri. Tapos naga-relax kun tani tapos ang TV ani samtang gapungko kasagwa sang puluyan daw kitaon sa sulod Aksyon Rex. So dito sa nagapulungkoon siya may nagdulog nga motorsiklo nanaog ang angkas diri kagin lothang ini siya Aksyon Rex igo sa apitingig lapos sa ulo. Ari si angot sini. Ano din sir ang pinaka-motibo to sir kita check ni sir? Sa sumunod pagkitas ang gulong sa personal at mga previous nga activities niya kay kung nakalala niyo sa una ang motives na nakapalipan sa tipos sa ating okay. Ito sa tiro man to sa sir or anong sitwasyon? Kung ako sir may mga nagliliga dahil sa sir na may mga kulukontra na mo sana sa pagdalingan o kay VR pero ipagkita ako para pagdalihan mo sa natong tinumusulingan sa tipo. Aksyon Rex ang portion lang sang palayag ni Albert ni Police Major Albert C. Angot sini Aksyon Rex. Pero anong malapit-lapit yung personal? Personal nga kontra Aksyon Rex. Ginpamangkot naman si police, hindi pa man sila makapalayag kay pinang gusto nila kung mapagwagin man mapasakaan na sila sa kaso kag para sigurado gid Aksyon Rex kay base bala mahamper pangila sini nga pag-imbestigar sa sini nga mga tinion Aksyon Rex no. Sa iban nga balita sa syudad sang Talisay isa ka tricycle driver diri ang naga-sideline sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ining nasambit nga suspitsado ginkilala ginkilala sa kay J. Hasildo 46 anyo soltero pa taga Purok Jali Barangay Bubog sa nasambit man nga syudad Aksyon Rex ginkasa ini kahapon sang hapon ang nasambit iyang buy bust operation kag nakuha sa iya ang 7 ka sachet tanan sang ginapatihan o kon plastic sachet sa ginapatihan shabu may 2.5 grams ang kabugaton sini approximately kung i-base ang iya sini nga market value 17 mil pesos Aksyon Rex na kuhaan man siya sang 170 pesos ginapatihan benta niya ini kag isa ka pouch kag subuman ang 500 pesos nga buy basta money Aksyon Rex. Ang nasabit nga suspect karon yara na sa kustodiya sang Talisay PNP. Ang pagpatigayon sa buy bust operation ginpangunahan mismo ni Police Lieutenant Peter John Ramos under ini sa direct man nga supervision ni Police Major Jigger Himino ang hepe sang Talisay PNP. Pagkaroon tang ibang nga balita gikan sa Nokpo. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Standby anay sa report ni Aksyon na Marlon Hinovilla sa Kapitolyo kag balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang aton sining mga out-of-town reporters. No? Santon Plus Herbal Coffee Mix anay ho para siguradong Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang sa may area sang Morsha, no? Paring Nestor Garcia, kag kay Maricoy dira, kay Marilini, kag sa mga iban pa dira nga mga ka-aksyon ta. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby yan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid namang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, daligid lang mga kaaksyon ta. May lang pagpamati kay Vince Adolfo. Ga-monitor sa UNOR, lunch break. Greet ko lang da mga staff sang campus ministry UNOR. Salamat gid Sir Vince Adolfo. Kag may lang pagpamati da sa inyo. Kag kay Carol Montoya, may lang pag-monitor. Carol Montoya, kay Nunoy Abarilio Panerio. May lang pagpamati. Great siya lang da si Lula Ninang nagapamati permi. Halin sa kay Nonoy Abarilio Panerio. Kay Kagawa Dimbong Jocampo, may lang pagpamati. Kay Sir Guillermo Clarito, sa bugos nga puwersa sang barangay Buenavista, Gibong Pontevedra, nagaupod sa imo daw ibid nga nagatalik sa ay perti si Guillermo Clarito. O sige, salamat gid sir, no? Payong-ayong rinan, may lang pagpamati Alex Montesa. Sir, may lang pag-monitor Sir Alex Montesa. Martin Aliling, may lang pag-monitor kay Crescent Minies Villalobos. May lang pag-monitor dira sa DSB. Ginatamiyaw man pamilya sa Ludares, so Katige, Lintuwas man Trinidad, Mugar, Nabor, Rojo, Estrevillo, Estrales, Estrelianes, Sumalde, Serapio, kag Clarito. Gawag yun sa programa mo sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Kasi Gabong, Kamandi. Salamat gid Sir Guillermo Clarito, no? Alunan Suset, may lang pagpamati Alunan Suset sa kay Tresita Orita Kahurao. Then sining ni Alex Montesa, Sir Rex Palihog Kutamyaw, ang mga bugos nga pamilya Ramirez sa bilog nga Negros Occidental, dala na dira sa Oriental. From Barangay Granada, Langilan to Hinubaan,
rinungkadol ang imo nga programa sa ilang mga radyo. Ay, pwerte. Salamat gid sir. Sir Alex Montesa. Kay Rochelle Evangelista, Idilaos, present na siya kag si Nana Isabel sa Kingtown Victorias. May lang nga pamati, no? Si Teresita Constantino Agra, may lang nga monitor. Salamat Madam Teresita. Francisco Guangco, kay GC Di Vinagracia, kag Jeffrey Jimenez, may lang nga pamati. Kay Mauftao Maud, may lang nga pamati, kag panginyawat, gid kamudri, gid kamuga padala sa inyo sini nga mga mensahe, no? Rodoracio ko, may lang nga monitor dra sa Hong Kong. Melchor Baroca Rombines, Lunila Tarosan, dara sa Corner Gatoslao, San Sebastian. May lang nga pamati Madam Lunila Tarosan, no? Kay Iliterio Parcondayon, may lang nga pamati, Aksyon Rex may ngudto, mangkot lang ko sa RT-PCR, pwede na ang saliva test. Salamat gid. RT-PCR gid jaguro i-check lang na, no? Tomas Brunyola, may lang nga pamati, paring Binji Felisario, dara sa Marikina, halong manda Parikoy Binji Felisario. Kay Valyanga, may lang nga pamati Valyanga. Lorigin Peratilia Toriano Tapalya, may lang nga pamati Lorigin Peratilia Toriano Tapalya. May pag-monitor lang da Inday Lorigina. Then, Madam Virginia San Antonio Alpenda, dira sa Celine Homes, mayo lang nga pamati, no? Salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Joseph Pacifico, may lang nga pamati dira sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Rachel Espinosa, kag Carla Selva. Kay Elizabeth Malakagamala, may lang nga pamati man. Kay Manik Manok, ay perti Manik Manok ha. Greet ko da sa Puno Paho, Bocros, Dako, La Carlota City. Si Aldilin Princess kag Baby Nika, Aldin Berder, Nonat family. Ayos. Kay Ronnie Mananghaya, dala sa Hufof, Saudi Arabia. Salamat gid Ronnie Mananghaya. And Neil Brian Baloes, may lang nga pamati sa pamilya Baloes kag pamilya Gomez dala sa Banwa sang Isabela. Gamonitor kami diya sa Agisan, Himamaylan. Jerry Enriquez, may lang nga pamati Jerry Enriquez kag Enriquez family dira sa Hacienda Makamig 3 kag Pubar, Hacienda Puyas 1, Silay City, from Jerry Enriquez ang Tansa, Cavite. Kay Anthony Makilan, may lang nga pamati Anthony Makilan kag pamilya Makilan. Salamat gid. Pelton Lipora dira sa Pasay City. Gamonitor man si Pelton Lipora. And M. Esmeralda Dolido, may lang nga monitor Joval Trinidad, may lang nga pamati man Lito Daya, present man siya. And Humalumina, kay Maria Co, may lang nga pamati, no? Kay Vivian Pondales Gumban, dira sa San Juan, Pontevedra, may lang nga monitor. Ayos. Sugar Spices Alba Honeybee, may lang nga pamati. May lang nga monitor sa taga Aqua Drips sa ilan ni Richard Chamcham Badjao nga nagapamati gid sila. Ayos, salamat gid ma'am Sugar Spices Alba Honeybee, no? Merlido Lido Magallanes, may lang nga monitor. Eden Zapanta Casuyon, watching live from Kabangkalan City, may lang nga pamati Eden. Kay Otay Benedicto from Sipalay, salamat gid Sir Otay, no? Kay Ditorta Dilapina Pahilangga Barbecue, no? May lang gadra tinulang mayo gid siling ni Lola nagatimo sanyang. Anong sanyang man nagupod sa imong sige, salamat gid Ayos, advance advance happy birthday sa amon ni Tuta Ibuni. Salamat gid Aksyon Rex. Tuta ni sa kong tita. Sa pamilya Dilapinia kag Inclaro sa Inclaro Binalbagan. May lang nga pamati. Lisa Montecastro, may lang nga monitor dra sa Duha, Qatar. Tamiyaw ko lang pamilya Montecastro kag Narciso dra sa Himamaylan. Ayos. Kay Bibian Pondales gumbanara na siya. Ga monitor man, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby anay, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay, matagtapila ka mga commercials.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas. Karon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras. Standby na sa report ni Aksyon Marlon Hidovia gikan sa Kapitolyo Provincial. May lang pagpamatid dira sa kay Yorba Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kag kay Michael Cinco Lamayen dira sa Arlis Alihis. May lang pagpamatid dira kay Sir Michael Cinco Lamayen, no? And Dino Alik sa Inigrant, present man siya. Salamat gida. Thank you so much, gid mga sirs and ma'am. Kadtuan tanay sa Aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Hindi may kang tanan sa Negros Occidental makigsapol sa transport group sa implementasyon sang National IETF Resolution 101. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia kag iban pang mga balita sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex, again natagaan sang task ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Namo ang makigistorya ako na makigasapol sa grupo sang transportasyon diri sa Negros Occidental. May kantanan sa siring pag-implementar na sang Resolution number 101
sang National Interagency Task Force akon NIATF nga gin-adapt sang gobyerno provincial sang Negros Occidental sandigman sa damlaglangin na isyu nga Executive Order number 21-18 series of 2021 ni Governor Bong Lacson. Suro kay Aksyon Rex ang gwa sari bukas ng border sang duha ka probinsya, Negros Occidental kag Negros Oriental, pero kung i-implementar kag sundon Aksyon Rex ining resolution number 101 sang NIATF, ang sinuman nga taga Negros Oriental nga magsulod sa Negros Occidental ang kinahanglan sa gihapon Aksyon Rex nga magpresentar sang negative RT-PCR test result 72 hours prior to travel. Exempted mala Aksyon Rex sa pag-present sa nga result ang mga residente sang Western Visayas nga magsulod diri sa Negros Occidental. Hindi man sakop sang Western Visayas, Negros Oriental, sakop ra sila sang Region 7. Klaro pa sang gobernador, magluwas lamang sa taga Mabinay nga magsulod sa Kabangalan, kag taga Valle Hermoso nga magsulod sa San Carlos. May ara sila Aksyon Rex kaugalingon nga pagbukas sang ila sa nga border. So kung ang taga Mabinay magsulod sa Negros Occidental outside Kabangalan, kinala nila Aksyon Rex mag-present kini sa negative RT-PCR result. Same ba na? Taga Valle Hermoso nga magsulod sa Negros Occidental outside naman sa San Carlos City. Ang hambalan sa siring Sinapol nga patigayonon pagi sa kay Provincial Administrator Attorney Diaz, ining biyahe Aksyon Rex ang mga passenger jeep o kung pasman manti mag-series pass Aksyon Rex, may mga ruta man mo halin diri sa Negros Occidental lusod dito sa Negros Oriental. Ari si Governor Bong Lacson agon sari. Yes, eventually it will be open, but coming from Region 7, we will also require a negative RT-PCR not later than 72 hours after extraction. Parehas lang sa Manila. The only region where we will not need a RT-PCR result is within Region 6. In fact, we will be sitting down with the public transport sector on how to or how we expect to implement our executive order in compliance with IATF Resolution 101, which allows request for a negative RT-PCR prior to travel. Ang provincial government sang Negros Occidental Aksyon Rex nagatanyag gihapon sa ginatawag nga voluntary swabbing kag quarantine. For example, halin sa Iloilo, mapuli diri sa Negros Occidental, kag luyag niya nga ipasiguro nga hilway gid siya sa siring makatalagam nga COVID-19. Gusto niya nga magpa-swab test kay hulaton gid ang negative result nga ang swab test halin diri sa Negros Occidental pwede Aksyon Rex siya. Ga-offer sa gihapon ato sa provincial government, may ara sila sa mga swabbers gapon sa airport, sa seaport o kung sa pero sugaton pa rin sa mga LGU sa gihapon ang mga mag-abot nga mga residente nila daw gindula namanGaniman gin-lift na Aksyon Rex effective ni today, no? March 15? Sa sa barang info nga nabato naton dari Holland sa regional office. Oo. Sa RIATF, may sila sang joint resolution. Nahisugdan nga i-lift ang ginatawag nga status quo. Again patuman sa travel protocol sa Region 6. No? First
man lang subong nga adlaw nga implementasyon ng Bisaya ni Gani? Gaina. Oo. Si uno sang kagahon ti ang mga problema Aksyon Rex sa mabalanta ba ni karon sa gabi or buwas. So meaning nga maabot alinabi sa iban nga lugar except lang Region 7 abi Manila to Negros Occidental, why na sang masugat sa mga mag-aalabutan? Airport man daw kung sa barko man? Kay hindi na Aksyon Rex pagay quarantine mo. Oo, Halin gani. ka pala sa Region 6. Oh, so bali rekta na lang sila sa ilang puloyan eh. Rektal na lang Aksyon Rex sila sa nga puloyan. Iti kuluyag nila Aksyon Rex nga magpaswab ara man niya mag-offer man ang ato sa provincial government. Pero daw 7 days ang required daw, correct na 7 days ang required nga sa balay ka lang anay kung ikaw bago abot dra sa inyong lugar? I-check ko lang Aksyon Rex no kung pila ka adlaw. Basta ginalog-halogan na ang mga pagsulundan. Gani? For Region 6 lang Aksyon Rex ang Aksyon Rex ang nabutang eh. Oh, gani man. Rapid test lain man na siya. Lain man siya no? Lain na sa rapid test. RT-PCR test gidyang required. RT-PCR test gina. Nga hindi sa magnubo, ano pila ganito oras ganito? 72 hours. 72. Sa lingon nga sa lugar nga ginhalinan mo, dito kapagwa nga daan, pagwa sa result, dara na Aksyon Rex maisip ang 72 hours. Isipon na sa kung maglapaw dati, hindi na valid. Sa 72 hours, isipon na ito, mga tatlo na kadlaw. Ang yasa nga karawikon Aksyon Rex, manangambal na ito, the first day pala subong March 15, balanta pa rin kung nano ang mga ang mga problema na eksperyensyahan sa sering panibag na nga mando or kabay pa nga wala lang sang problema kag tayo yun na ni Aksyon Mar. Oo, sa at least daw ginhalog-halogan na ang mga senaryo diri sa Negros Occidental, ting Bacolod siguro malarga naman lang na. Mga Rex, damo bisa nagapamangkot nga mga taga Negros Oriental mo. Kaya mo na ang pagkaklaro ni Governor Bong Lacson sa wala mga aga sa amon sa nga interview. Pero kung masulod ka sa Oriental, why naman? Gina-required? Ito sa Oriental, Aksyon Rex, mayara sila sang kaugalingon man nga nga protocols na gina-implementar. I-check ko lang kung bala Mamo man diri sa Negros Occidental, why ko Aksyon Rex mausisa gid. Mamo man diri sa Negros Oriental. Pero ang Oriental, masulod riya sa aton, ano pang requirements? Kung nalin ka sa Oriental, bla? Present na gid Aksyon Rex ang negative RT-PCR test results. So kinanglan ginagali. Oo, kay sakop ya sa Region 7 ang Negros Oriental mo. Oo, gani man. Kaya sakop sa Region 6, amo to nga ba okay na magluwas lamang kung ikaw taga Mabinay na magsulod ka sa Kabangkalan. Kung ibukas itong border ka nagligad pa sa March 1 pa to. Why tiya siling sang damo sa mga requirements nga dapat i-comply mo. Basta di ka lang maglawig tinere sa kaadlaw. Sa Kabangkalan, balik ka sa Mabinay, wala sa problema. Magtinar ka, surprise sa kaadlaw, 24 hours, pabalik ka sa Mabinay, i-quarantine ka sa imana, sa bayan sang Kabangkalan. Amo man sa bayan sang Valle Hermoso ag San Carlos, nga ginbuksan man ang ila sa nga border Aksyon Rex. Amo na sa, ang plastata. Ang duga nga palayag ni Governor Bong Lacson i-present pala ni karon kay may ara Aksyon Rex ang kabalaka man nga dapat sagan dari si Gov Lacson sa sering liwat nga pagsaka naman sang kaso sang COVID-19. Galing kiti sa Luzon man to dari sa Negros Occidental although may labutan man nga mga LSI ding naka-record sa Negros Occidental nga daw taas-taas gawang mga LSI bla, mga positive. Amo nang number 1 kit nga rason hambal ni Lacson kung nga ang again require niyo ang outside the Western Visayas sa pag-present sang negative nga RT-PCR test results. Sa dara sa ganatumod, kung halin ka sa Cebu, halin ka sa Metro Manila, sa 140 o 140 sa mga active cases sa Negros Occidental, mga sobra Aksyon Rex 80 na LSI senatoran nga nagpalasitive o pagpauli diri sa Negros Occidental.
Ang tarangkot kung saan ogid mabot ang AstraZeneca vaccines nga gin-order ya sa provincial government sa Negros Occidental atong ginpainan niya gid sang 27.5 milyones ka pesos. Balnigov the way pa signal gid sa AstraZeneca company mismo saan ogid nila iga-deliver. Dahil nakita tunga sa bulan sa Marso, hoting pasalig to sa AstraZeneca Pharmaceutical Incorporated rin sa Pilipinas. Taling Marso, i-announce nila ang pizza sang delivery. Ang Balnigov, may masubra naman kita di 5,000 ka vials ng Sinovac kag AstraZeneca. Prote AstraZeneca, dutay Aksyon Rex, tining 5,000 masubra ni, katunga lang ni ang iturok, kay ang katunga dapat i-prepare ina para sa second naman. O sa ikaduwa nga dos, Aksyon Rex. Para makomplete na tong unang pangbakunahan bla. Correct. Kaya hindi man luyag si Goflaxon nga ang vaccination dari sa Negros Occidental magbangian bla. Nga pag-abot sa adlaw nga dapat dara na ituro ay ikaduwa nga dos, dapat may kuhaon nga bakuna gid, no? Hindi magbutang sa punto nga masara-sara papangita kung diin ka naman makuha. Amo ni, may ginapaabot pa naman ang bawasang gobernador nga additional vials ang mga vaccines o galing, way panawaluan kung saan o magabot. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Fenovaya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial te sa mga kaaksyon ta pag-coordinate lang sa mga LGUs, especially sa kaytigon ginhalugan na gidman ang pila ka mga requirements ting RT-PCR dang gina-required nila na magikan sa inyong mga LGUs, no? Ginalantaw lang sang galigi ang Occidental kag Oriental, ang Oriental part sang Region 7, ang Occidental part sang Region 6. So, hindi makatag kuminto si Goblaxon about sa matakaran naman sa Oriental, no? Sige, importante naghalog-halog, kag ang importante i-maintain tagid ang social distancing. Ang naka-face mask kag facial, no? Kay minano pa nakahalog kung wala kita nagatuman sa mga health protocols. Amo manadya po, no? Pero tika ba yun ta? Kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte by April ni daw makwana daw masalyada siya na para makarecover ang economic diri sa pungsod Pilipinas. Life extension na vitamin D3 anay sa mga kaaksyon tao. Amo ni siyang paragid sa imo, no? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, daw may kabudlayan gid kag padayon nga nag-apila ang kapulisan sa Police Station 3 sa sinuman nga makahatag informations, no? Kay ang salakyan nga ginsakyan sa mga persona nga nagalutang kay Lino Quadra wala gid makuha sang CCTV.
testigo nga nakakita sa insidente. Amo na gid lamang ang pag-asa sa mga kapulisan para matagan kasulbaran ining kaso. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Pericles. Ayo di purma. Dumayo, wow. Ang din mayo? Ang imo nga alright eh. Ayo di purma. Diyan na tayo premisa mayo mong ang tubod daw agad, no? Sige lang kayo matubod gid na Kaya daw medyo malamala agad, no? Malamala. Kaya Kay tigilinit, subong mo. Tinginit naman, no? Balik naman sa init kita, no? Gani. Kung may LPE gyapon, ha? May LPE. Oo, pero automatic na siya. Daw, at least kita din nagkagulo ginawa ta kadagit niya. Sa lakat pala sang chimpo kati mainit di masubong eh. Kagaya hindi naging man malipod, hingampot at korisma mo. Thank you, Gid Melvin. Ayo di purma. Abi ko si Melvin Piero ang Nasalaan pa tayo si Melvin, no? Kung ito ka tigid ang init Aksyon Rex, no? Although may hangin, di man kita mabatsagan. Pero hindi masyado. Ay, hindi man masyado init, ah. O mga mataas-taas ka da, kung nakakita sa sport floor da sa ato stasyon, pagwa mo sa sagwa, hindi pangamoyapot ka lang mayo, no? Kaya basta ka mapalik ka dala hangin, no? Manod ang tirada Aksyon Rex, no? Dito ko kahapon sa Murcia, kay paring Nestor Garcia, Blato nga area. Kataho man to sa mga kabukiran, to mo ka nami man sang hangin to, kalagi kuan gid ang init kahapon eh. Grabe mo randa di ba? Do katawa lang sang live po ba? Ayo di purma. Mursa ka lang yan. Wala ka man ubrawon sa balay mo, magsali ka pa ugat to kundi makaro lagaw-lagaw ka man blagawa. Lain na man si Aksyon Rex subot na nag-level up. Hosto! Ayo di purma. Why problema si Aksyon Rex eh. Why? Una nga mga kung sa sabong nagapanaya-naya sa sabong. Kaya nga sitwasyon kasi medyo halok eh. Halok. Halok na ang halok na gurong bulsa. Ayo di purma. Hindi daw na pagmunuan yung mga bulsa na yan kay layo ni Stigi. Si Banoy Bandi monitor sa purok kabukidan. Kabukiran, guro Gani man, wala man. Kung ano yung Bilamunti na yan. Gali, si Banoy Bandi puro kabukiran, barangay Bilamunti na. Arasa? Arisa. Okay, oo. Mga tanod ko da sa barangay Panokoy sa outpost nila, Ara da sila? Kasi gabong na yung ila karaoke, kung ano ya, wasaag na lang yung signal, ya. Kabate ka da, kamakalabay ka da nga ilang kang istasyon, mamungol ka da, no? Ayo di purma. Mayo gid Thank you gid mga sirs. Sige na, chibog nila ya, lagabong ng karaoke. Lagabong? Oo. May order dan si Kagawad Peter mo. Nyaway siya may maliso, patay. Patay niya ni. Ayo di purma. Wala siya mamatandog wala siya maatrogarda. Sa karaoke kay ti Aksyon Radio dia. Alin siya aga pagkanto na sa gabi ya. Mayugid nga pag pamatid kay Kagawad Peter Noble. Yan ang promosyon ni Kagawad Peter Noble. Kag sa mga iban pa nga mga kagawad nga mga upod mo sa Panokoy. Kagawad Noel Libuon. Si Kagawad Noel birthday kahapon. Nag-igad ganda sa Sabado. Yato birthday. Nagiti ba duty man tayo mong gininbitarya man ta. Gani man. Si Aksyon Rex hindi tabi bitaro ka with na tsansa sa gabi. Ayo di purma. Way na tsansa ya maggabi. Way na tsansa ya Kagawad Noel ya. Bisan adlaw pa gani pagkakuan balay lang kag station okay na kuya. Isa gani kitawgan mo kabila kong tawgan na go. Ay, nagmadala. Tanayang sumsuman ka ulat sa iyan. Na si Aksyon Rex. Sige lang bala. Inais na maglayo ni Aksyon Arto. Ayo di purma. Sige lang bala. Parinono. Why are you? Di kamusta rin yung barangay sekretary da? Ate. Ga-duty na sa lasang ustong oras ka nagagawa sa ustong oras? Ang buton ga-duty na yung tsakto. Tsakto duty, tsakto in, tsakto out Di kayo dapat na. Alas 12 ganun, nagagawa ka na imo ya. Tapos may ngagaw ka pa puli ito sa imo nga balay, kaya ipapanyagahan mo pagbantay mo. Sabi ko puli sa sila, balay kay mang damog siya. Ayo di purma. Sabi ko ba mapatiti? Isa mo kayo Dali
nagkabali isa nga mga pulis balay nga kalapit sa balay Oo. o away ka na kalambot 300 pitos kadali ka ba mo puli nga yung rason na kuno mapakaon pa sa kus panday mo na ano paano mapajuta ng panday mo nga pakana kay Joseph Chuwada kay Toto Kwanda Manuel ko kay paring ala na baleso may lang pagpamati ari siya gusto na ni pre kay may ari pa ko ni pre tingin ko may dugang siya supton ta lang na Ayo di purma. Ano sa pre ka padala pre kuan hindi na may kape kag kuan mas kubado kay do bastante na pilit naman pre pilit pasumat gay pag dito November 1 grabe rin pa rin lala yung magpagarisa. niya paring ala na balis pa Sinako nga mas kubati, ginapasakay sa pagkapihon niya kanito. Aksyon radyo mo. Terrible. Kay kagawad Joe Fred sa Panta daw, kay Kapitan Chad Feria. Rasla. Sa Barangay Robles, arisla, monitor sila. Good. Sila na ni Sergio Marie Vargas ni Sergio Marie Vargas. So, kita-kita na yan, na yung untat siya. Good. Radyo yan na Aksyon radyo na no? Kaya na sang ibanda, no? Lisuon pa natin, malisuan. Hindi ka mo yung pamati kay Rex Cantong, sa Buroso, kag maunod. Laban. Ayo di purma. May paman pa nga utok, no? Ayo. Hindi ka na magpakalutok sa Central Market. Kaya sa balita pala ni Rex Cantong daan, bastante ka na sa utok, no? So, ako na nga, kung may ka mo utok, dili ka mapamati para nga may utok ka mo, no? Sige na, ano ning update ni isang paglutang ni no, kabudlay gid ni. Buron-buron gid Aksyon Rex. Oo. Og lalaing nga ni si Major Richard Parita kay kapangitas sila nga buho kun sila masunod nga buho. Budlayan gid sila kay daway gid sa makuha nga information to sa terminal mismo dito. Uy man to sa CCTV nga nakuha nila Aksyon Rex amo na to abi inuba nga pula ang kolor. Kag plate number uy gid mahagip sang CCTV. Di siling isa ako, Aksyon Rex, ang chansal ni namon, di ang maisog nga testigo nga magwabi ka magatag sang yes information. Pero na-establish na nila kung nag-ano to sa terminal si Lino. Ato naman lang to, gilmit siya mga to yung bahay nga halin sa silay? Alin to sa, dito ka lugar ng imit ito. Basta may imit to sa kababae mong istoryahon, bla. In fact, kababae ka na, at to natabuan sa insidente, kada kiti nagpasalipot-pot na yun to. Right after nga nabataan niya itong asod-asod nga lupok to sang armas sa lutang Aksyon Rex, di nangindulaan mo lang ganito ang imit sa tani nga babae ito, no? Amo man lang to ang simpleng pagkadto ni Lino Quadra. Why ni salakyan si Lino Quadra man? Di nag-PUG man lang to sa. Why man sa salakyan nga personal gidabi. Napagpanaok to sa PUG, amo man to, siguntos man to, dugay, nag-rinagamak na. Naputo kita sa tumba na to sa ginatindugan niya, itong babae, kuno nga primero na istorya pa to ni Major Parito, dugay, nagpasalipot po, na makita to sa eksena, sa aksidente. Ambot ko na istorya na sang kapulisan ng pamilya ni? Ang pamilya na istorya, initially po ito hindi gimas laka pa dugay pa Aksyon Rex kiti, ara pa sa kalisod mong. In fact, kani pamilya, nag-refuse nga ipatupsi ang bangkay ni Lino Quadra. Ati, way gini ma-autopsy? Wala Aksyon Rex, kay mamatutani man ang gina-workout sa pulis, tani lang, bisan paano, makuha tani ang autopsy result na, para babalaan, kung pilagit ang gunshot wound ni Lino Quadra, nagpamalipat ang pamilya to. Sa pulis naton, kilalae man si Major Parito taling kati kinarespeto yaman ang desisyon sa pamilya nga hindi pag pa-autopsy ang bangkay ni Lino Quadra ang ila diri Aksyon Rex nga motibo amo na ligyapon sa personal grudge nga kuan nga ang gulo kati duhay pag iman sila so para sa may nakitaan gigadalon nga sarang nila maangot sa sining insidente Aksyon Rex. Siguro lang results ng among investigation ng mga nakakuha kami ng CCTV sa scene or incident or malapit nila. Na-confirm na to na ang inasakyan sa mga suspitsado amo ang Innova color pula. Papang sa kusing wala ma-capture sa CCTV ang plate number sang salakyan. That's why mabudlayan kita magyapon, mag-identify kung sino ang tagiya sang salakyan na ginasakyan sa mga suspetsado. So, subong sir, sa mga suspect, subong? Sir? Wala pa kamulit sa identity sa suspect? So,
So pa wala kay amon to tani aton sansa ang salakyan nga ma-identify naton through sa plate number apang hindi man sa CCTV tungod sa kadulom naman malain ng tempo that time. So wala medyo malayo-layo ang CCTV. So that's why makita nato obvious lang na ma-identify nato ng salakyan. So kung sir nga wala ma-identify ang plate number sa sasakyan, anong matabosin siya sa kaso, sir? So depende na kung may mag-surface ng mga witnesses sa mula ginitansa nato hanggang makasugid kung sino ang mga suspitsado o gunman sa patay kay Lino Quadra. So posible nga masulbar nato ng kaso. Sa palayag ni Police Major Richard Parito. Amuning istorya ni kung wala sang mag-surface kag wala sang maka-provide ni sa information sa kapulisan matsyag ko do pagid ni. Ato ni Sansolve nga kaso action. Next also nga ginagawa man taman ng effort sang pulis. Kalagiti may limitasyon no? Special mental information na. Kaya pamilya do wala pag man gid silinging lawig na istorya sa pulis kag naghatag abi sa information. Kaya naintindihan man ni Major Parito nga tiara pa man sa kalisod ng pamilya mo. Amo to ganing si Major Parito ti amo tani to nga isa man tani sa gina-work out nga ma-autopsy tong bangkay ni Lino. Kaya in kaso gid man ko ma-identify ang suspect sa papasaka sa kaso isa ni sa pag-ebidensya mong gamito namon Aksyon ang gunshot ni Lino Quadra. Amo to nga way nagpasugot na pamilya ti ginarespeto na ni Major Parito. Ang isa diri gani sa ambali Major Parito sa interview atong dugang nga kung may araki man dira testigo nga nakakita ginahatag ang assurance nga taguon nila ang identity as confidential sa mga sinuman maghatag information nga base pa mala makahatag dugang nga lead sa investigasyon sa aton sining kapulisan Aksyon Rex. Pero nevertheless bisan wala makuha plate number kag wala nagpasugot ang pamilya sa autopsy sa bangkay ni Lino Quadra bata ang assurance man diri ni Major Parito nga tingwaon nila sa ilang masarangan nga matagaan ini isang solusyon kag masulbar matagaan man ang hustisya ang kamatayon ni Lino Quadra. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanong report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, launa, 2 na nga tunoras. Subo-subo man nga balita ho, kundi PNP Chief Dibold Sinas nag-positive man to sa COVID-19 kag ara subong sa isolation facility. Subong nga adlaw si presidential spokesperson Harry Roque ang nag-announce man nga positive man ini sa COVID-19. Ti ang last public events nga ginkadtuan ni presidential spokesperson Harry Roque amo ang Lawag City, Ilocos Norte. Nakaligad to lang March 12 lamo, daw March 12. A day before sang nagbisita si Presidente Rodrigo Duterte sa Dumaguete, no? Ini siyang nag-positibo sa tong March 12, then after sadto before sang March 10 negative pa ini sa iya sa coronavirus, no? March 10 pagka March 12 amo na ni mga ka-aksyon nga daw nakabatsyag na sa kag subong adlaw gin-confirm niya na nga positive ini siya sa COVID-19. Pero araman sa mayong kaimtangan pero naka-isolate na ini ang presidential spokesperson nga si Harry Roque. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon Roger Go, Tim standby na balita gikan sa Cadiz City. Arianay ho, yari ng pinaka-bag-o ho, kag pinaka-epektibong herbal supplement.
Iyang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa sining duha ka mga persona ginaligar nagapanghuldap sang Turko. So, tinadakpan ini nga nagbayular sang curfew kag nakuhaan pa sang ginaligar Shabu. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon kaso ang isa lang pagkapersona sa duwa tanan pa nga nadakpan sa curfew kagabi. Bagod man nga ini sila ang nadakpan sa curfew at nga isang mayara nga dala nga droga. Mga alas 2 ang takla gali sa kagahon kay inagilabang sa nga kagahon na tabo ang among nga insidente. Ako sa may isang Muslim Bolivia tutang sa Cedar College sa banakpan ni sa de Romel Villas y Alom alias Inday Arquez, 27 anyos edad, soltero, kag resident sa sitio Sinyo Santo Niño Village, Barangay San Fortunat, San Cadiz. Ang inisya nag-star na karoon sa Don Salvador 1 sa Barangay Tinampaan. Ginagawa sa sining curfew si Tommy Husayan y Enriquez, 24 anyos edad, residente man sa Santo Niño Village, Barangay San For, pero nag-star man sa Santa Carmen sa Rail Official Site sa Barangay Daga. Sunod sa report na ini sila ang nag-flag down mismo sa kay Police Lieutenant Eugenio Rodas, ang Deputy Chief of Police sa Ciudad San Cadiz, matapos siya nag-responder sa isa ka tawag atensyon dito sa Barangay Luna, bangod na sunod sa report may naghabuhi kung saan dinamita sa isa ka lugar. Pero sa dinamita dito sa kapulisan, negative man ang among report sa nakita na dito ang isa ka nga wala man mawasak kag wala man maglupok nga may unod nga gasolina. Posible ang to ang ginatupod na ginaboy nga dinamita nga mga responderan sa kapulisan. Sa pagpauli na nila, ako ini ang nauna na si Police Lieutenant Eugenio Rodas, yun mag-down sining duha. Kapagkatapos, naugin-sita pa nila, na dito na nagpagabat man si Police Lieutenant Rodas, nagkakot siya armas, kag-insita man ining duha. Kapagkatapos, nagkabot ang patrol, kasunod siya, ginakot ining duha ka mga persona nga nakuhaan ini si Villas ang tatlo talan kasasay sang Shabu na ginpainalom na karon sa crime laboratory. Karipayag ni Police Lieutenant Eugenio Rodas sa aton interview. Oo, ako ang nagkakanila ay galahaga na. Natingala ako na mayroong tao ng dalang at pagkatapos nung malapit na ako sa kanila, nag-declare siya ng para. Siyempre, aware naman ako dahil dali nga kami ng responde, hinintuan ko sila. Pagkatapos hinintuan ko, alerto silang dalawa. Kaya ang isa, nagpalikod na sa akin.
kung anong gagawin niya sa akin. Kasi siyempre ako, nakapagpala ako, ginano ko sa minisip ako. Sabi ko ba, ano ba yun? Yung pag ano ko, nagano sila, nabigla sila na sabi ko, pagdala ako na tulis ako. Kilala siya nga isa ka pulis ka dito, katulad ka sibilyan siya dito, kag daw medyo natulalain ni Dua. Kag gidala sa may isang kadisite pensi, kag narisprihan na inigri ang isa may dala nga droga. Pasakali sa kaso, sa mga katapusan kapulisan dito. Pero hindi karoon Dua sa may isang kadisite PNP Consular Facility. Richard, kita kasulat sa komisyon sa Balita o ng Aksyon, di sa Aksyon Roger Bulig sa report. Sa Bacolod, Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami ang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna?
Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma, Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Salamat skid mga kaaksyon, kita-kits kita buwasa. Diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon no Rex Kantong. Ayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.